Ma'am, wala pa akong nakakain buong araw. Pwede bang bigyan niyo ako ng libreng mangkok? Ng sopas? Libre? Kayo, maupo muna kayo. Ihahanda ko na agad. Ma'am, pwede rin bang dagdagan pa ng ilang sausage? At isang itlog? Mhm. Kain ka na, anak. Ikaw talagang bata. Ang kulit-kulit mo. Hindi lang pala may pera ka. Ganito pa karami ang pera mo. Bakit kita bibigyan ng libreng pagkain? Pasensya na po, ma'am. Mali talaga ako. Pambayad ito sa operasyon ng tatay ko. Hindi ko ito pwedeng galawin. Pagkatapos ng operasyon ng tatay ko bukas, mas marami pa akong bote ang kokolektahin at babayaran ko kayo. May operasyon ng tatay mo bukas? At sarili mo lang iniisip mo? Kinuhanan mo pa ng sausage at itlog ang mangkok ng tatay mo. Napakasakim mo. Paano kita pagkakatiwalaan? Kung hindi ako kakain ng mabuti at mabubusog, wala akong lakas para mag-donate ng bato kay tatay bukas. Isang bato lang ang natitira sa tatay ko, nabigo na ito. Hindi makahanap ang mga doktor ng angkop na donor ng bato. Sarili kong bato lang ang makakapagligtas kay tatay. Ate, hindi talaga kita niloloko. Ate, ito ang pulseras na ibinigay sa akin ng tatay ko para sa swerte. Iiwan ko ito bilang sangla. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na pera, babalik ako at babayaran kayo. Magtitiis akong magkolekta ng bote mula ngayon. Babayaran ko kayo sa lalong madaling panahon. Ate, maniwala ka po sa akin. Anak, mali ako na sinisi kita. Halika, maupo ka. Bilisan mo. Kain ka hanggang gusto mo. Uminom ka hanggang gusto mo. Lahat ibibigay sa'yo ni ate ng libre. Okay? Boss, bigyan mo siya ng 10 itlog. Sagot ko. Boss, bigyan mo siya ng 10 hita ng manok. Ako ang magbabayad. Eto, pare. Kainin mo ito galing sa kuya mo. Masustansya ito. Masarap ang sausage ni Tito. Kunin mo ang akin. Eto, may yogurt ka galing sa ate mo. Salamat! Mga kuya, mga ate, sisikapin talaga ni Ruy na magkolekta ng bote at babayaran kayong lahat. Ano? Ito ay natatanging minanang katangian ng pamilya Shen. Isang peklat na hugis kasuklay. Nanay, bakit mo ako tinawag dito sa rooftop? Dati, palagi mo akong tinatanong, habang nakatayo sa rooftop, ano ang nakikita mo? Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo. Sabihin mo sa akin, ano ang nakikita mo? Ang ganda ng lupain, parang pintura. Mali. Ang lupain ng pamilyang Shen ang maganda, parang pintura. Sabi ng lolo sa tuhod mo. Ang yaman ng pamilyang Shen ay mapapasa lang sa mga lahing Shen, lalaki man o babae. Ikaw ang tagapagmana ng ating pamilyang Shen, pero halos 30 anyos ka na at wala ka pa ring balak magpakasal. Gusto mo bang ang dakilang pamana ng ating pamilya ay walang magmamana? Yan anak, kung hindi ka magpapakasal. Kanino mapupunta ang lahat ng ginto, pilak, mga hiyas, at mga kayamanang jade ng pamilyang Shen? At saka, nasa ibang bansa ang tatay mo, naghihintay na umuwi para sa kasal mo. Tama yan. Lahat ng mga villa, mamahaling sasakyan, mga yate, naghihintay lahat na ipanganak ang aking apo. Nanay, tita, pangalawang tita. Wala akong interes sa mga lalaki. Sa buhay kong ito, hindi ako magpapakasal. Kuya Yi, huwag kang umalis, okay? Hindi kita kayang mawala. Kung aalis ka, ano ang gagawin naming mag-ina? Nabigo na ang bato mo. Hindi mo rin maaaring manahin ang negosyo ng pamilyang Shen.
Kasama kita para magsaya sa buhay mayaman. Hindi para hatakin mo ako pababa. Huwag mo akong hadlangan na pakasalan ng isang mayamang ganda. Yan yan. Kuya, Yan yan. Yan yan. tatay. Joey, iwanan mo ang anak ko at pagsisisihan mo. Joey! Tito, gagawin ko ang sinabi ko. Aalis ako kay Yan. Ihilingin ko lang na tuparin mo ang iyong pangako. Huwag mong saktan si Yan. Huwag mong saktan ang sanggol sa sinapupunan ni Yan. Kapag ipinanganak ang bata, kukunin ko ito. Ako ang mag-aalaga. Hindi ito magdudulot ng problema sa inyo at hindi makakaapekto sa reputasyon ng pamilyang Shen. Siyempre. Wala akong pakialam. Sa tatlong kasalanang walang utang na loob, ang pinakamalaki ay ang walang tagapagmana. Kahit hindi ka magpakasal, kailangan mong bigyan ako ng apo. Kung hindi, ang nanay mo dito ay tatalon mula sa gusaling ito. Ikaw. Ano ang sinabi mo? May anak akong lalaki. Papa, ang may-ari ng food stall ngayon at ang mga mabait na uncle at auntie binigay sa akin mahigit $500. Kapag nakapag-ipon ako ng another 20,000, magkakaroon na tayo ng panggamot mo. Papa, pagkatapos kong ibigay ang kidney ko sa iyo, magiging normal na ang buhay mo. Ang Rui-Rui ay hindi pa nakarinig ng salita mo sa loob ng 1 taon. Huwag mo sanang iwanan ng Rui-Rui. Papa, tingnan mo. Rui, maghintay ka rito para sa akin. Babalik ako agad. Okay ka ba? Magtiis ka, ililigtas kita. Magtiis ka. Papa! Papa, gising na! Papa, gising na! Papa, gising na! Rui. May dala ako ng candy para sa iyo. Ito na. Salamat, Sir Jiang. Pangalan, Rui. Natingnan namin ito. Kahit na ang bato mo ay makakapagligtas sa buhay ng tatay mo, pero ang pagbawi pagkatapos ay magkakagastos ng malaking halaga ng pera. Ang pinakamahalaga ay, kahit na ang tatay mo ay makakuha ng transplant, maaring hindi siya magising. Mayroon ding posibilidad na mananatili siya sa estado ng pagkatulog. Rui, marahil dapat mong magbitiw. Kung hindi, baka magtapos ka. Salamat, Sir Jiang. Pero simula nung ipinanganak ako, wala akong nanay. Hindi ko gusto na mawala rin ng tatay ko. Rui, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang bayad sa operasyon mo ay mahirap na ipon-ipon. Saan ka makakakuha ng 20,000 pesos para sa pagbawi? Saan mo makukuha iyon? Rui, mabuting bata. Ito ang 600 pesos. Kunin mo. Palagi kang nagdadala sa akin ng tubig at gamot. Nagpapasaya sa akin. Matagal ko na itinuring ka bilang apo ko. Mabuting bata. Mayroong 2,000 pesos sa card na ito. Ang PIN ay 6 na isa. Ito ay munting bagay mula sa akin. Kunin mo. Hindi ko maaari. Ma'am San, ang sakit mo. Mas kailangan mo ang pera na ito. Rui, ang sakit ko ay hindi maaaring gamot. Ang pera na ito ay mananatili lang. Makinig ka lang sa akin. Kunin mo. Mabuting bata. Ma'am San. Salamat. Bata, tumayo. Rui. Rui? Una, gusto ko sanang hikayatin kang tigilan na ang tatay mo dahil bata ka pa at ang daan sa harap mo ay napakahaba. Pero, nakita kong determinado kang iligtas ang tatay mo. Ito ang 10,000 piso. Ano?
10,000 piso? Tito Jang, paano ito pwedeng mangyari? Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Napakalaking halaga nito. Hindi ito galing sa akin. Galing ito kay Officer Lee at sa iba pa. Tanggapin mo. Galing kay Officer Lee at sa iba? Paano yun posible? Tito, kailangan niyo po ba ng bulaklak? Tita, kailangan niyo po ba ng bulaklak? Hindi. Kuya, kailangan mo ba ng bulaklak? Tita, kailangan niyo po ba ng bulaklak? Rui, bakit ka nandito na naman? Hindi mo ba naiintindihan ang payo ko sa'yo? Ang lugar na ito ay hindi pwedeng pagtitinda ng bulaklak. Ang mga bulaklak na ito, kukumpiskahin ko. Tito Lee, kailangan ko pa ring mag-ipon para sa operasyon ng tatay ko. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Ilan na bang pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo? Huwag nang magsalita, umalis ka na ngayon din. Tito Lee, hindi na ako magtitinda. Maaari po bang ibalik niyo sa akin ang basket ng bulaklak? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko sa iyo? Ang mga bulaklak na ito, kukumpiskahin ko. Kapag nakita kitang nagtitinda ulit ng bulaklak, dadalhin kita sa presinto. Bilisan mong iuwi ang tatay mo sa ospital, alis. Tama, ang perang ito ay galing kay Officer Lee. Alam niyang ang pambayad sa operasyon ng tatay mo ay hindi pa kumpleto, kaya nag-ambag-ambag sila ng pera at dinala rito. At ang mabuting taong patuloy na nagpapadala ng pera sa medical account ng tatay mo ay si Officer Lee rin. Ayaw niyang magbenta ka sa kalye dahil natatakot siyang may mangyari sa iyo. Tuwing kinukumpiska niya ang gamit mo, tahimik niya itong ipinagbibili para sa iyo. Tapos, ibinibigay sa akin ang pera para bumili ng prutas at gatas para sa iyo. Tito Lee, pasensya na. Nagkamali ako sa pag-intindi sa inyo. Tito Lee, huwag kayong mag-alala. Pangako ko, hindi ko kayo bibiguin. Xiaoling, sa telepono, sinabi mo na may anak na lalaki si Yan Yan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ma, huwag kang makinig sa kalokohan ni Xiaoling. Hindi ko ba malalaman kung may anak ako? Hoy, yan. Huwag kang magmadaling maghusga. Tingnan mo itong larawan. Tingnan mo ang kanyang leeg. Ngayon, tingnan mo ang kanyang mukha. Ito, hindi ba ito ang pamilya Shen, natatanging crescent moon birthmark? Eksaktong kapareho nung kay Yan Yan noong bata pa siya. Walang pagkakamali. Ang batang lalaking ito ay tiyak na isa sa mga Shen. Posible bang ang batang ito? Doktor, kumusta ang aking sanggol? Paumanhin, miss. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi namin nailigtas ang sanggol. Miss. Sir, ang bagay na ipinagkatiwala mo ay naasikaso na. Ang bata ay kinuha na ni Joey. Yan, huwag mong sisihin ang iyong ama. Hindi ko kailanman maaaring ipaalam sa iyo ang pag-iral ng batang ito. Ang anak ko. Paano ito nangyari? Xiaoling, nasaan siya? Ano ang kanyang pangalan? Rui ang kanyang pangalan. Nasa ospital siya ngayon. Naghahanda siyang ibigay ito sa kanyang ama. Kung gayon, bilisan natin. Pumunta na tayo ngayon at iuwi ang aking mahal na apo. Rui. Tapos na ang mga pre-op tests ni Rui. Lahat ay ayos na. Ngayon, kailangan mong pilitin ang tatay mo na bayaran ang mga bayarin. Kailangan kong bumalik sa opisina para ayusin ang operasyon ng tatay mo bukas. Salamat, Jinong Jang. Mabait kang bata. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsisikap namin. Kapit lang. Rui. Bata, naghahanap ka ba ng gulo? Pasensya na po, sir. Pasensya? Kung sapat na ang pasensya, para saan pa ang pulis? Makinig ka? Ito ay Vacheron Constantine na relos na kakabili ko lang. Ngayon, nasira ninyong dalawa ito. Paano ninyo ito babayaran? Sir, hindi po sinasadya ng tatay ko at ako na masira ang relos ninyo. At saka, kayo po ang unang bumangga sa amin. Bata, anong sinabi mo? Patay na ba ang tatay mo o ano? Kung hindi, bakit hindi siya nagsasalita para sa'yo at nanonood lang na ikaw ang nagpapaka-victim? Naging gulay ang tatay ko pagkatapos ng aksidente sa kotse. Huwag mong insultuhin ang tatay ko.
Gulay? Anong drama itong pinaggagawa mo? Wala akong pakialam kung gulay siya o hindi. Ngayon, nasira ninyo ang relos ko, kaya kailangan ninyong magbayad ng kasiyasyang kompensasyon. Pasensya na po, sir. Maghahanap ako ng paraan para maayos ito ngayon din. Hoy! Umalis ka dyan! Ang relos kong ito ay hindi murang basura para sa mga hamak na tulad ninyo. Hindi ito basta-basta maaayos sa kahit anong repair shop. Wala akong pakialam kung paano. Ngayon, kailangan ninyong maglabas ng 100,000 piso. O kayo, at ang tatay mo ay hindi aalis dito. Ano? 100,000 piso? Sir, hindi namin kayang maglabas ng ganoong kalaking pera. Walang pera. Walang pera. At nangaaway ka pa. Yiling, gaano pa katagal bago tayo makarating sa ospital? Ate, may aksidente sa daan. Kaya kahit sa pinakamabilis, mga kalahating oras pa. Naiipit din sa trapiko ang matandang ginang at ang iba. Kunin mo ang helicopter ko. Kailangan kong makarating sa ospital sa loob ng 10 minuto. Opo, Walang pera. Walang pera. At nag-aastang matapang ka pa. Ano ba? Hindi ba ito pera? At sinabi mong wala kang pera. Sinusubukan mong umiwas? Yan ay para sa operasyon ng tatay ko. Kung wala nito, mamamatay ang tatay ko. Pakiusap, ibalik mo. Kung mabuhay o mamatay ang tatay mo, hindi ko iyon problema. Sinira mo ang relo ko ngayon. Kailangan mong bayaran iyon. Gino, ito talaga ang perang pangligtas buhay ng tatay ko. 1 taon kong pinag-ipunan ito. Pakiusap, ibalik mo, ibalik mo. Umalis ka sa harap ko. Gino! Ito talaga ang perang pangligtas buhay ng tatay ko. Ginoo, pagkatapos ng operasyon ng tatay ko bukas, mag-iipon ako ng mas maraming bote, kikita ng pera, at babayaran kita para sa relo. Bata, bingi ka ba? Umalis ka. Anong problema mo? Nanakit at nanlalait ng tao, at ngayon nagnanakaw ng pera. Wala ka bang delikadeza? Eksakto. Nakita naming lahat ang nangyari. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan at tumama sa kanya. Ang ama at anak ay hindi man lang nagreklamo tungkol dito. At may lakas ka pa ng loob na humingi ng bayad pinsala? Tama iyan. Kahit na may pera ka, kailangan mo pa ring maging makatuwiran. Malinaw na ikaw ang tumama sa bata at kinukuha mo ang perang pangligtas buhay niya. Wala ka bang hiya? Paano ka nangahas na magsalita sa young master ng ganoon? Ikaw, masyado kang mapagmataas at kalokohan. Sinabi ko bang pwede kang magsalita? Ikaw, ang pananakit ng tao tulad nito ay ilegal. Alam mo ba iyon? Kailan pa naging kailangan ng young master na turuan mo siya kung paano kumilos? May respeto ka ba sa batas? Sira ulo ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa Yuncheng, ako ang batas dito. Tigil, hindi ito ang lugar para sa iyong kayabangan. ate, narito na tayo. Ang galing. Nandito na si Officer Lee. Ligtas na ang perang pantubos sa buhay ng bata. Hindi lang natin mababawi ang pera. Ikukulong pa natin siya. Ang mga katulad niya ang alam lang mang-api ng iba. Officer Lee, Huwag kang umiyak. Alagaan mo ang tatay mo. Ako na ang bahala dito. Ang bagay na ito, malinaw na ang pagkakaintindi ko. Kitang-kita sa surveillance footage ang lahat. Ikaw ang nanakit sa kanila. Sige, kaya ngayon, arestuhin mo ang batang ito at ang mga hamak na ito. Ikulong mo silang lahat. Ano ang sinabi mo? Bingi ka ba? Ang batang ito, sinira ang relos kong Vacheron Constantine. Ang mga hamak na ito, ininsulto ako sa harap ng publiko. Gusto kong ikulong mo sila ngayon din. Ikaw ang nanakit. Wala kang pagsisisi. Walang paghingi ng tawad. Nanakit ka at nang insulto. Sinubukan mo pang nakawin ang perang pantubos sa buhay ng isang bata. At gusto mong arestuhin ko sila? Wala kang respeto sa batas. Makinig ka. Ngayong araw na ito, may tao na siguradong maaaresto. Pero hindi sila. Ikaw. Arestuhin ako? Ikaw? Isang lalaking kumikita lang ng $3,000 sa isang buwan? Ang kapal ng mukha mo? Kay laking kayabangan. Arestuhin siya. Umalis kayo sa harap ko. Kayong mga mahihirap na mababa ang uri, wala kayong karapatang hawakan ako. Wala kang respeto sa batas. Ngayong araw, ipapaharap kita sa hustisya. Mag-isip-isip ka sa kulungan. Hulihin siya. Ano ang ginagawa ninyo? Binabalaan ko kayo. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ako.
Narinig mo ba yon? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Si Su Jingfeng ang tatay ko. Mag-aahas ka ba sa akin? Ano? Panganay pala siya ng pamilyang Su. Isa ang pamilyang Su sa pinakamakapangyarihang angkan sa Yuncheng. Hindi natin siya kayang guluhin. Oo, nabalitaan ko na sobrang protektibo ni Su Jingfeng sa kanyang pamilya. May nagsalita lang ng ilang masasakit tungkol kay Su Mingxuan at si Su Jingfeng ay pinaputol ang mga kamay ng taong yon. Naku, ganoon ba kalakas ang kanyang koneksyon? Kahit si Officer Lee ay hindi siya magalaw ngayon. Ang mag-amang ito, kawawa naman talaga. Ikaw ay Binibining Su. Tama. Ngayon, gusto mo pa bang arestuhin ako at ikulong para magmuni-muni? Paumanhin, Binibining Su. Halika! Arestuhin mo ako! Arestuhin mo ako! Di ba't ang tatapang-tapang ninyong lahat kanina? Bakit ngayon parang mga takot na? Kung natatakot kayo, gawin ninyo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi, baka mawalan lang kayo ng trabaho. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Huwag mo nang apihin si Tito Lee. Bata, ang paumanhin ng isang tulad mo na nasa pinakamababang antas ay walang halaga sa paningin ko. Ngayong araw, talagang ipapaaresto ko ang batang to sa huli. Huwag! Huwag mo akong arestuhin! Kung maaaresto ako, wala nang makakapagligtas sa tatay ko! Uulitin ko, kung mabuhay man o mamatay ang tatay mo, ano sa akin yon? Sasampalin kita. Ano? Gusto mong mamatay? Binibining Su. Ang hirap na ng pinagdaanan ng batang ito. Wala na ang nanay niya. Ang tatay niya ay nasa gulong-gulong na ngayon. Nakikiusap ako, maawa ka naman. Pakawalan mo siya. Kailan ka naging? May karapatang mag-utos sa trabaho ko. Binibining Su. Pwede bang gawin mo to bilang pabor sa akin? Pabor? Anong klaseng pabor ang akala mong may utang ako sa'yo? Umalis ka, ngayon din, o ako na ang bahala sa'yo. Layas! Su Mingxuan. Oo, aminado ako. Hindi kasing dakila ng sayo ang estado ko. Pero, hindi ibig sabihin noon, wala akong tapang ng isang lalaki o ang hustisya ng isang pulis. Ang usapin tungkol sa batang ito ngayon. Ako ang bahala. Mga lalaki, arestuhin siya. Hayaan nating ang binibini ng pamilyang Su ay magpalamig ng maayos. Kung maglakas loob siyang lumaban, pusasan. Li Zhengji, isa ka lang hamak na pulis. Akala mo kung sino ka? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paglaban sa akin? Kaya kong sirain ang karera mo, alam mo yan? Naniniwala akong may kapangyarihan kang gawin yan, Binibining Su. Pero sa loob ng aking tungkulin, may karapatan akong ipagtanggol ang hustisya. Dalhin niyo siya. Li Zhengji, talaga bang ipagtatanggol mo sila ngayon? Tama. Sige, mabuti. Pero, Li Zhengji, hindi mo sila mapoprotektahan ngayon. Mamatay ka. Tatay, okay ka lang? Tatay, gising ka na. Tatay, dumudugo ka. Anak, hindi mo ba sinabing nasa vegetative state ang tatay mo? Paano siya nagising nang hampasin ko ng florera? Kaya tama ang hinala ko. Kayong dalawa, manloloko pala kayo ng tao, Li Zhengji. Ikaw pa naman ang laging may katarungan at hustisya, di ba? Ito namang mag-ama, nagpapanggap na nasa vegetative state para manloko. Ipinapakiusap ko, naarestuhin niyo sila kaagad. Ikaw, Hindi kami nanloloko. Totoo talagang nasa vegetative state ang tatay ko. totoo talaga. Mas lalo ka dapat nagpapasalamat sa akin sa isang florera. Napagaling ko ang tatay mo, pero nakikita kong ang tatay mo hindi pa rin makapagsalita, di ba? Dapat ba akong humanap ng isa pang florera para pagalingin siya ulit? Huwag kang aalis dyan. Su Mingxuan, anong ginagawa mo? Alam mo ba, nalabag ito sa batas? Ano? Pinapagamot ko siya. Hahadlangan mo ba ang isang mabuting gawa? Huwag mong saktan ang tatay ko! Ang ganda naman ng samahan ng mag-ama. Yamang napaka-protektibo mo sa tatay mo. Ikaw muna ang gagamutin ko. Tigil! Tatay, gising na!
Huwag kang mag-alala, Rui. Magiging okay ang tatay mo. Tingnan mo ang larawang ito. Tingnan mo ang leeg niya. Ang panganay na markang ito, ikaw nga ang anak ko. Pero ang anak ko ay talagang binigyan siya ng pangalang Joey ng kanyang tatay. Ang panganay na markang Hugis Gasuklay ay talagang isang marka na minana sa mga salinlahi ng angkan ng Shen. Talagang walang pagkakamali. Si Rui ang anak ko. Ang nangyari noon, aalamin ko ang katotohanan. Pasensya na. Huli na ang nanay mo. Nanay, ikaw ang nanay ko! Kasalanan ko. Hindi ka agad na ikuha. Na naiwan ka roon at dumanas ng hirap. May nanay na ako. Hindi ako nananaginip, di ba? Kapag nagising ang tatay mo, maaari mo siyang tanungin. At malalaman mong hindi kita niloloko. Kung talagang hindi ka naniniwala sa akin. Ako ay maaaring sumailalim sa DNA test kasama mo. Nanay, saan ka ba nanggaling sa lahat ng mga taong ito? Naaksidente ang tatay. May humampas pa sa ulo niya. Nanay, Rui, natakot ako ng sobra. Huwag kang mag-alala, Rui. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang may mang-api sa'yo ulit. Puta, ikaw ang nanay nitong batang ito, di ba? Mabuti. Napakabuti. Itong batang ito ang bumasag ng Vacheron Constantine watch ko. At ito, ang tatay niya, nagpapanggap na gulay, nang loloko lang. At ikaw, pinaapak mo lang ako. Sige, ngayong araw, lilinisin ko ang buong pamilya mong to. Ikaw pala ang nang-api sa anak ko. Tama. Ako yon. Isang pamilyang basura tulad ng sayo. Kaya kong apihin kung kailan ko gusto. Anong magagawa mo? Rui, takpan mo ang mata mo. Ikaw, anong akala mo ngang ginagawa mo? Ang sampal na ito ay para sa pagbaluktot ng katotohanan at pagmamalaki. Ikaw, Ang sampal na ito ay para sa pananakit kay Joey at pang-aapi sa anak ko. puta ka. Papatayin kita. Ang sampal na ito ay para sa di pagkilala sa lugar mo. Babawian ka rin. Gaga! Hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? May tatay ka? Para mapatay mo rin siya? Talagang hinampas mo ako. Ako ang binata ng pamilyang Su. Ang tatay ko ay si Su Jingfeng. Lahat ng ginawa mo, magbabayad ka. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Tawagin mo lahat ng kaya mong tawagin. Para isahan ko na lang silang lahat. Si, babae. Maghintay ka lang. Tara na. Ma, nakakatakot talaga yung masamang tiyuhin. Dapat kayo ni Papa ay umalis sa likurang pinto. Ako na ang pupunta sa harap para gambalain sila. Rui, kaya kang protektahan ni Mama. Tara na, iuuwi ka ni Mama. Ma, bukas na ang operasyon ni Papa. Hindi ko kayang iwan si Papa. Rui, isasama ni Mama si Papa pa uwi at maghahanap si Mama ng mas magaling na doktor para mag-opera. Kahit na sinaktan ako ng lalaking ito, pero dahil siya ang nagpalaki kay Rui, tutulungan ko pa siya ng isang beses. Salamat, Ma. Ma, yung perang ipon ko para kay Dad para sa operasyon niya kinuha ng masamang tao na yon. Huwag kang mag-alala. May pera si Mama. Ang bayad sa operasyon ni Dad, ako na ang bahala.
Pero kailangan ko pa ring magbigay ng bato kay Dad. Kung wala ang bato ko, hindi matutuloy ang operasyon ni Dad. Gagamitin ni Mama ang lahat ng kanyang kakayahan para makakuha ng kidney transplant para kay Dad. Anak, magiging maayos si Dad. Okay? Joey, lumampas ka na. Pinag-ipunan pa ng anak natin. At magdodonate ng bato? Hindi ka karapat-dapat maging ama. Tara na. Sinong nagsabing pwede kayong umalis? Sinong nagsabing pwede kayong umalis? Susyaw, sinong may lakas ng loob na manggulo sa'yo? Sabihin mo sa akin. Babasagin ko muna ang isang braso nila para sa'yo. Tapos, titingnan natin. Susyaw, anong background nila? Karapat-dapat ba silang makipaglaban sa atin? Ako, hindi nakikipaglaban sa mga walang kwenta. Wala akong pakialam kung anong background niya. Kung may lakas siya ng loob na hawakan ang ating susyaw, gusto niyang mamatay. Nanay, takbo! Ako na ang bahala sa kanila. Huwag kang matakot, Rui. Ang mga taong ito, hindi ako kayang saktan. Ito ang babaeng nanakit sa akin. Makinig ka. Narito na ang mga tao ko ngayon. Patay ka. Alam mo ba kung sino ang tatlong ito? Ito ay, Young Master Song ng Huiguang Group, at ito. ng Dingxiong Group, Young Master yan. At ito. Mula sa Jinyao Group, Deng Suyu. Kahit sino sa kanilang tatlo ay wala sa liga mo. Kung alam mo ang ikabubuti mo, masunurin kang luluhod at magsosorry sa akin. Kung hindi, patay na babae ka ngayong araw. Tito, pakiusap, huwag saktan ng nanay ko. Mag-iipon ako ng pera para bayaran ka. Kung gusto mong manakit, ako na lang. Sige bata, kung gayon, ikaw ang lumuhod at magmano para sa nanay mo. Baka sakaling pag-isipan kong pakawalan siya. Sige, luluhod ako. Rui. Hindi mo kailangang lumuhod. Ang mga payasong ito ay hindi karapat-dapat sa pagluhod mo. Ha 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 ha. Sige, mabuti. Kung gayon, bugbugin kita hanggang lumuhod ka. Suming Xuan, talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nababangga. Ikaw. At kayong lahat, walang makakatakas sa inyo. Malapit ka nang mamatay? Matapang ka pa rin? Kung gayon, ngayon, igagrant ko ang gusto mo. Baliin ang mga braso't binti nila. Baliin lahat. Kung may mangyari man ngayon, ako ang mananagot. Sugurin sila! si Shen Yalanbayan, ang pangatlong dalaga ng pamilyang Shen. Sila talaga ang nagpapatakbo ng lahat. Mga malalaking tao lang tulad nila ang narito. Papunta na sila rito, anong nangyayari? Sa tingin ko naman, hindi natin sila na-offend, di ba? Bilis, itago nyo yung mga patpat, bilis. Huwag nang magkaroon ng anumang hindi pagkakaunawaan. Ang pamilyang Shen ang pinakamakapangyarihang angkan sa Yuncheng. Para lang tayong langgam na kayang durugin nila. Huwag nyo silang galitin. Siye. Baka naman itong babae ang nakagalit sa tatlong dalaga ng Shen. Siya nga talaga. Yan. Nasaan na ang apo kong minamahal? Nasaan na ang apo kong minamahal? Ikaw na batang yan. Ang batang ito ay mukhang napakagwapo sa larawan. Ilabas mo siya ngayon din. Lola, binilhan ko siya ng remote control car. Yan. Ikaw ba ang nagpaalis sa apo kong minamahal? Kung hindi ko makikita ang apo kong minamahal ngayong araw, hindi ako kakain ng isang linggo. Si. Ang apo mong minamahal ay narito. Ito si Lola. At yan naman si Lola. Lola at Lola, kamusta po? Naku, apo kong minamahal. Napakabait at napakamagalang. Halika rito. Halika at yakapin ka ng iyong lola. Heto,
Binilhan ka ng iyong lola ng remote control car para lang sa apo kong minamahal. Halika, halika, halika. Sa lola, Lola, hindi ako makakalapit. Kailangang protektahan ni Ruy sina nanay at tatay. Magmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo pong babaliin ang mga braso at binti ni nanay at tatay, ha? Wag. Malaking pagkakamali lang ang lahat. Ang kapal ng mukha mo. Hinahamon mo ang apo ko, isang miyembro ng pamilyang Shen. Kung hindi kita paparusahan ngayon, hindi mo matututunan kung paano rumespeto sa mga nakatataas sa'yo. Madam Shen, talagang pagkakamali lang ito. Kung alam ko lang na apo mo siya, kahit bigyan mo pa ako ng 100 beses na lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob. Pagkakamali? Ang ganda naman ng pagkakamali mo kung ganoon. Ang susunod na mangyayari, ang pagbalibag ng kanilang mga braso't binti, ay magiging pagkakamali din. Mga guwardiya, balibagin ninyo ang mga paa at kamay ng mga walang kwentang nilalang na ito. Madam Shen, ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Si Su Jingfeng ang aking ama. Su Jingfeng, mabuti, naalala mo lang sa akin. Dahil pinalaki niya ang isang salbaheng tulad mo, dapat siyang managot. Third sister, opo, magdala ka ng ilang tao sa tahanan ng mga Su. Balibagin din ang mga binti ni Su Jingfeng para matapos. Wag po, Madam Shen. Aminado po ako sa aking pagkakamali. At isa pa, dakpin silang lahat. Siya sa ating mabuti ang kanilang mga pinagmulang pamilya. Huwag ninyong isiping ang inyong mga koneksyon ang magliligtas sa inyo. Ang gusto ng pamilyang Shen ay hindi ang palayain kayo, kundi ang bunutin ang mga pamilyang nasa likod ninyo at panagutin silang lahat. may tao. Pumunta rito. Suntukin sila at idrag palabas. Opo. Ipatawad mo ako, Ginang Shen. Nagkamali ako, Ginang Shen. Maging mahabagin, Ginang Shen. Ginang Shen, nagkamali ako. Ipatawad mo ako, Ginang Shen. Ginang Shen, maging mahabagin. Ginang Shen, nagkamali ako. Ginang Shen, ipatawad mo ako. Maging maluwag, sana. Nagkamali kami, Ginang Shen. Ang mahal kong apo, tingnan mo, ang mga masasamang tao. Pinagdabuyan silang lahat ng lola. Halika, simula ngayon. Walang sino man ang maglakas loob na mang-api ulit sa dad and mom mo. Uwi na tayo sa bahay ng lola. Ay, nako. Tara, uwi na tayo sa bahay ng lola. Salamat, Lola. Ang Lola ang pinakamagaling. Ay, nako. Yan, sabay tayong umuwi. Si. Maligayang pag-uwi, Young Master. Rui, huwag kang matakot. Nandito silang lahat para alagaan ka. Simula ngayon, ito ang magiging bahay mo. Kung may kailangan ka, maari mong sabihin sa kanila. Ay nako. Anak ko, nandito na tayo. Mga utusan, dalhin ninyo ang mga regalong nakahanda para sa binata. Dalhin din ninyo ang mga regalo ko para sa binata dito sa itaas. Ang mga regalo ko? Dalhin ninyo agad. Honey, tingnan mo. Para sa iyo ang lahat ng ito. Nagustuhan mo ba? Lola, para sa akin ba ang lahat ng ito? Siyempre naman. Sa hinaharap, magkakaroon ka pa ng mas magagandang bagay mula sa akin. Tingnan mo. Iyon ang iyong lolo. Pagbalik niya mula sa ibang bansa, tiyak na maghahanda siya ng isang malaking baul ng regalo para sa iyo. Salamat, Lola! Ay, anak ko, huwag kang masyadong magpakapormal. Pamilya na tayong lahat ngayon. Simula ngayon, kung may gusto ka man o kailangan ng tulong, pwede mong sabihin palagi kay Lola. Nandito rin para sa'yo ang iyong pangalawa at pangatlong lola. Lola, totoo bang kahit anong tulong ay kaya mo? Siyempre naman. Lola, pwede ba kitang tanungin tungkol sa math? Sige, tanong ka lang.
sasabihin ko sa'yo, ang nanay mo at ang mga lola mo ay pare-parehong mga honor student noong araw, kaya naming solusyonan ang kahit anong mahirap na problema para sa'yo. May mga mansanas na ipinamimigay sa mga bata. Kung tig-3 ang makukuha ng bawat isa, 12 ang sobra. Kung tig-5 naman, kulang ng 8. Ilang mansanas ang kabuuan? Rui, anong nagpaisip sa'yo bigla na magtanong tungkol sa math? Ma, hindi ako nakapag-aral. Nakita ko ito sa isang basurahan habang namimili ako ng bote. Sinusubukan kong pag-aralan, pero hindi ko talaga maintindihan. Ay, anak. Kawawang anak ko. Lahat ng mga taong ito, gaanong hirap ang dinanas mo? Kasalanan lahat ito ni Lola. Hindi kita naagapan. Tama. Kung mas maaga nating nabawi ang bata, kailangan pa ba niyang magdusa ng ganito? Ano ba talaga ang nangyari? No, malinaw na sinabi ni Wang Li na hindi nabuhay ang anak ni Yan. Paano nangyari iyon? Ay, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Narito ang ating Rui, maayos na maayos. Ang mahalaga ay nabawi na ang bata. Nabawi siya, iyon ang mahalaga. Yan, huwag mong pabayaan ang mga bagay-bagay dahil dito. Magmadali at hanapan mo ng pinakamahusay na private school ang Rui. At saka, kumuha ng ilang top-tier private tutors. Kailangan nating bawiin ang lahat ng aralin na hindi natapos ng bata. Makapasok pa rin siya sa top university sa hinaharap. Joey, makasarili mong tao. Para makatipid, hindi mo pa pinapasok sa paaralan ng Rui? Rui, huwag kang mag-alala. Papasok ka agad sa isang paaralan, anak. Hindi pinahalagahan ng tatay mo ang sarili mo. Pero mula ngayon, ako ang magiging tagapagtanggol mo. Halika. Rui, mula ngayon, ano man ang gusto mo, ano man ang gusto mong matutunan, sabihin mo sa nanay. Gagawan ko ng paraan para makuha mo iyon. Salamat, nanay. Pero lahat ng magagandang bagay, pwede ko bang ibahagi sa tatay? Hindi. Rui, wag! Walang kwentang ama sa'yo ang tatay mo. Pinapabutelya ka niya. Ayaw kang pag-aralin. Gusto ka pang magpautang ng bato. Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa pamilya natin. Nanay, hindi totoo yan. Hindi naman gustong-gusto ni tatay ang bato ko. Kusa ko pong ibibigay sa kanya. Rui, bata ka pa. Hindi mo alam kung anong klaseng tao talaga ang tatay mo. Ginagamit ka niya sa emosyon, inutusan kang magbotelya, hanggang sa pagpautang ng bato. Rui, makinig ka sa nanay. Lumayo ka sa tatay mo. Baka maibenta ka niya nang hindi mo namamalayan. Pero wag kang mag-alala. Siyempre, tatay mo pa rin siya. Inasikaso na ng nanay ang mga doktor at pinagkukunan ng bato. Mabubuti siya. Galit na galit si nanay kay tatay. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Wala akong pera ngayon. Hindi ako pwedeng magalit kay nanay o yung operasyon ni tatay ay hindi matutuloy. Nanay, bukas na ang operasyon ni tatay. Pwedeng bumisita ako sa kanya? Hindi. Yan. Kakauwi lang ni Rui. Lahat na lang ayaw mo. Ganyan ba ang pagiging ina? Kahit anong kasalanan nitong si Joey ang nagawa sa'yo, siya pa rin, ang tatay ni Rui. Kung gusto siyang makita ni Rui, dalhin mo na lang siya. Nanay, Tapos na yan. Ngayon na, dalhin mo ang Rui para makita ang ama niya. Para ang ating minamahal ay makapagpahinga at masayang makadalo sa pagtitipon ng pamilya sa susunod na linggo. kaya dalhin ko siya para makita niya. Salamat, Mama. Ikaw ang pinakamagaling. Ang lola? Ang lola ay mahusay din, pati ang pangalawang lola at pangatlong lola. Haha. Tara na, ang mama ay dadalhin ka sa ospital para makita ang daddy mo. Mabuti. Kaya puntahan mo ang ama niya. Hoy, matandang babae. Hindi ba sinabi mo na natagpuan natin ang apo ng Shen family? Saan siya? Kalahating hakbang lang ang late mo. Pumunta sila sa ospital. Pero huwag kang mag-alala. Sa pagtitipon ng pagkilala, makikilala mo ang aking kaakit-akit apo. Haha. Aunt Shen, sigurado ka ba na ang batang ito ay anak ni Sister Shen yan? Sana hindi siya impostor. Imposible. Ang Rui at Yan ay mukhang magkamukha noong bata sila. Bukod pa, ang Rui ay mayroon ng crescent-shaped birthmark na natatangi sa Shen family. Siya ay 100% Shen bloodline. Aunt Shen,
Minungkahi ko na mag-paternity test para maiwasan ang anumang komplikasyon. Aunt Shen, ang paternity test report ay lumabas. Kaya, si Zhou Rui ay talagang anak ni Shen Yan? Nakita mo? Sabi ko sa'yo. Rui ay tunay na lahi ng Shen. Xiaoling, ipagbigay alam sa buong Yuncheng. Sabihin sa lahat na ang pamilya Shen ay may apo na ngayon. Pangalawang tiya, pangatlong tiya. Tara na, ayusin natin. Isang handaan para sa pagkilala sa pamilya. Sige, tara na. Zhouyi, talaga bang sisirain mo ang iyong pangako? Zhou Yi, 1 taon ka nang nasa koma. Ngayon, gising ka na sa wakas. Ibig sabihin nito ang operasyon sa paglipat ng bato bukas ay mas magiging maayos. Hindi. Hindi ko kukunin ang bato. Bata pa si Rui. Hindi ko maaaring kunin ang kanyang bato. Paano ako, bilang isang ama, sasaktan ang sarili kong anak? Jiang Fan, hindi ako magpapa-opera. Huwag kang mag-alala. Shen Yan ay nakahanap na ng ibang donor ng bato. Hindi namin gagamitin ang kay Rui. Bukod pa rito, si Rui ay ang minamahal ng pamilya Shen ngayon. Kung talagang kukunin ko ang kanyang bato, ang pamilya Shen, hindi ako palalayain. Ganoon ba? Tinatanggap ba ng pamilya Shen at ni Shen Yan si Rui? Mabuti naman. Pero, Zhou Yi, talaga bang hindi mo balak na sabihin kay Shen Yan ang katotohanan na ikaw ang nag-donate ng bato sa kanya noon? Noon, hindi kami makahanap ng angkop na bato sa buong bansa. Ikaw lang ang tugma. Gusto mo siyang mabuhay, kaya ibinigay mo sa kanya ang isa sa iyong mga bato. Tahimik. Tapos, para hindi ka maging pabigat sa kanya? Para hindi siya magilty at hanapin ka saan man, sinadya mong makipaghiwalay sa kanya. Pinagalit mo siya sa'yo. Ngayon, maayos na ang kalagayan niya. Bumalik na siya sa pamilya Shen bilang tagapagmana. Maliwanag ang kinabukasan niya. Ikaw, ganito ang nangyari sa'yo. Sa tingin mo ba, sulit iyon? Jiang Fan, hindi mo naiintindihan. Mahal ko siya. Siya ang babaeng mahal ko. Pagbibigay ng bato ko, desisyon ko yon. Basta maalagaan niya ng maayos si Rui, wala nang ibang mahalaga. Dapat mong sabihin sa kanya ang totoo. Ayusin ang nasira. Pag-isahin muli ang inyong pamilya. Hindi ba yon ang pinakamagandang kalalabasan? Jiang Fan, tingnan mo ako ngayon. Nabawasan ako ng isang bato. Hindi na makakapagbuhat ng mabibigat. Sa kanila, pabigat lang ako. Hindi lang talaga ako karapat-dapat para sa kasing ganda at kasing galing niya. Wala na akong hinihiling ngayon. Basta maalagaan niya ng maayos si Rui, ayos na yon. Pero ikaw, Dad, Mom, dumalaw kami. Rui, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Dad. Inasikaso ni Mom ang mga masasamang tao. Dinala ako ni Lola at ng iba ng maraming regalo. Tingnan mo, ang suot kong damit ay galing kay Lola at sa kanila. Magpasalamat ka ng maayos kay Lola, ha? Maging mabait kang bata. Sige, Dad. Magiging mabait ako pangako. Dad, mag-ooperahan ka bukas. Gusto kong manatili sa ospital kasama mo. Kung may problema ang isa pang bato mo, pwedeng kunin mo ang akin. Zhouyi, nakikita ko kung gaano kabait at kagalang si Rui. Ang isang taong katulad mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Huwag kang mag-alala. Ang kidney transplant surgery ni Papa bukas ay magiging perpektong maayos. Umuwi ka na kay Mama at hintayin mo ako, okay? Hindi, gusto kong manatili kasama si Papa para hindi matakot si Papa. Si Rui, lumabas ka muna at magpahinga kasama ni Dr. Jiang. Kailangan kong kausapin ang papa mo. halika, Rui. See you na. Tara na, Dr. Jiang. Isang buong taon. Ganap na nakabawi na ako sa kalusugan ko sa abroad. Wala pa ring balita tungkol sa mag-amang iyon. Kumusta ka na? Tibayan mo. Sasaklolo ako sa iyo.
Boss Bai. Nahanap na namin ang peace bracelet na iyon. Matagal na tayong hindi nagkita. Shen Yan. Joey, minamaliit mo ako noon at iniwan mo ako. Ngayon, ako ang tagapagmana ng pamilya Shen. Nagsisisi ka ba? Miss Shen, dahil napakayaman mo ngayon, maaari mo bang ipahiram sa akin ang 2 milyon? Joey, pera lang ba ang iniisip mo? Matagal na rin ang lumipas. Hindi ka nagbago kahit isang bit. Joey, tungkol sa nangyari noong 6 years ago, hindi ka ba nagkakaroon ng guilt o may paliwanag? Sa 2 milyon na ito, hindi lang ako makakapagawa para mas lalong hate ako ni Shen Yan. Makakapagbigay ako ng seguridad para sa Ruirui. Ano ang pagpipilian ko? Kung wala akong pera, magtatrabaho lang ako sa odd jobs. Mag-deliver ng pagkain. At Ruirui ay kailangang magkolekta ng bottles. Paano mo nagkaroon ng lakas ng loob na ipagawa sa Ruirui ang kolekta ng bottles? Pinapagawa mo sa Ruirui ang magbeg ng pera sa lahat ng lugar. Hindi mo siya pinapasok sa school at pinasigla mo siya na mag-donate ng kidney. Joey, hindi ka karapat-dapat na maging ama ni Ruirui. Pinagpalibot-libot mo si Ruirui para humingi ng pera. Hindi mo siya pinapasok sa eskwela. Sinubukan mo pang ipadonate ang bato niya. Zuhuyi, hindi ka karapat-dapat maging ama ni Ruirui. Tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Sabihin mo na lang kung payag ka o hindi. Ibigay mo sa akin ang 2 milyon. Mabibigyan kita ng 2 milyon. Pero, kailangan mong putulin ang relasyon mo kay Ruirui. Miss Shen, nagkakamali ka tungkol kay Johuyi. Alam mo ba kung gaano kalaki ang isinakripisyo niya para sa'yo? Ang iyong... Tigilan mo. Tapos na talaga ang lahat sa pagitan namin ni Miss Shen. Nalutas na ang mga problema namin. Payag siyang magbayad para sa operasyon ko ngayon. Sobra-sobra na yon. Nanay at tatay, huwag naman kayong mag-away. Ruy, nanay at tatay, hindi kami nag-aaway. Matagal lang kaming hindi nagkita, kaya medyo naging emosyonal kami. Ruirui, hindi nag-aaway ang nanay at tatay mo. Gusto lang ng nanay mo na sumama ang tatay mo sa pagkikita ng pamilya pagkatapos ng operasyon niya. Joey, para kay Ruirui, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sana naman, hindi mo kami lubusang biguin ni Ruirui. Talaga? Tatay, sasama ka ba sa bahay ni nanay kasama ko? Ruy, ako. Sasama ang tatay mo sa pagkikita ng pamilya. Miss Bai, sabi ng may-ari ng food stall, isang maliit na batang lalaki ang nag-iwan ng palihim ng pulseras na swerte. Sabi niya, babalikan niya ito. Pagkatapos ng operasyon ng tatay niya. Tama. Ito talaga ang pulseras na swerte. Nasaan ang maliit na batang lalaki? Nasaan ang tagapagligtas ko? Ang maliit na batang lalaki ay isinama ang kanyang tatay pabalik sa ospital pero hindi namin alam kung saang ospital. Utusan ang buong pamilya Bai na huwag mag-aksaya ng pagsisikap at hanapin ang aking tagapagligtas. Opo, ma'am. Buisit, nalaman mo na ba? Sino ba yung lalaki? Yung gumulo kay Shen Yan? Yung talagang nagbuntis sa kanya? At nagkaanak sila? Opo, Ginoong Gu. 6 na taon na ang nakalipas, yung lalaking sumira ng puso ni Miss Shen, nagbuntis pa siya sa kanya. Ang galing naman. Muntik ko nang makuha si Shen Yan. Ngayon, biglang lumitaw ito. Ang kapal ng mukha. Ginoong Gu, huwag kang mag-alala. Mayaman ang pamilya Shen. Naniniwala sila sa pag-aasawa, sa kapareho nilang antas. Isang ordinaryong tao lang yung lalaking yon. Isang taong walang koneksyon o pinag-aralan. At saka, sinaktan niya si Miss Shen. Hindi siya tatanggapin ng mga Shen. At saka, Ginoong Gu, nakikipag-engage ka pa rin sa pamilya Shen. Iniligtas mo ang buhay niya nang mag-donate ka ng kidney. Kaya kahit anong gawin ng payaso na yon, sa huli, si Miss Shen, sayo pa rin mapupunta. Kahit ano ang mangyari, papanagutin ko si Shen Yan sa akin. Sa pinakamababa, gusto kong mawala ang ama. Pawalang hanggan ang gwaping ito. Daddy, ang daming tao dito. At ang daming masarap na pagkain.
Mr. Gu, siya yon. Anak, kumain tayo ng masarap dito at maghintay tayo kay Mami, okay? Okay. Mabait na bata ka. At ito rin. Sino ang nagpapasok sa'yo, gwapo? Anong ginagawa mo? Nagpapanggap ka ng tanga? Ikaw yung nagnakaw ng nobya ng iba. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Makinig ka sa akin. Magpapakasal na kami ni Shen Yan. Pagdating mo ngayon kasama ang batang ito, ay para lang makonsensya si Shen Yan. Mag-ingat ka sa salita mo. Wala akong kinalaman kay Shen Yan. Dinala ko si Rui Rui para makilala ang pamilya niya. Lalaki tayong dalawa. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Pero mas mabuti na panatilihin mo sa sarili mo ang masasamang pag-iisip na yan. Parang manok na naka-Amerikana. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Anong lakas ng loob mong makipagkumpetensya kay Ginoong Gu para kay Presidente Shen? Sino ka ba? Uulitin ko. Wala akong relasyon kay Shen Yan. Pumunta lang ako sa reunion ng pamilya dahil inimbita niya ako. Joey, nabasa na kita. Mga kasama. Ang lalaking ito ang gwapong ex-boyfriend ni Presidente Shen. 6 na taon na ang nakalipas. Siya yun. Kanyang pinabayaan si Presidente Shen dahil nadiskubreng may malubhang sakit. Ngayong mayaman na si Presidente Shen, bumalik siya kasama ang kanilang anak. Lalaki ba talaga siya? Iniwan niya siya noong bagsak na bagsak si Shenzong. Ngayong mayaman na siya, bumalik siyang nagpapakumbaba. Pera lang ang habol niya. Nakakadiri talaga yan. Gold digger siya. At may kapal pa ng mukha na sumipot sa family reunion na ito. Paano nagiging ganun kawalang hiya ang isang tao? Family reunion? Panlilin lang yan para mahatak ang pamilya Shen at si Shen Zong sa isang moral na pangingikil. Anong klaseng lalaki ang gumagawa niyan? Tigil na sa kalokohan. Hindi iniwan ng tatay ko ang nanay ko. Umalis siya noon. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita? Umalis ka. Gu Mingtse. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang ganda ng father-son bond nyo. Pero, ang anak mo ay instrumento lang para mang-blackmail ng moralidad kay Shen Yan. Ikaw! See, inumin mo yung 2 bote ng alak at bibigyan kita ng $1,000,000. G-Bai, may masamang nangyari. Malaking problema ito. G-Bai, nahanap namin ang tagapagtaguyod mo, si Joey. Nasa pagkikita ng pamilya Shen siya, pero siya ay kasalukuyang inaapi ni Gu Mingze at ng kanyang mga tao. Ano, ihanda ang kotse. Pupunta tayo kaagad sa pagtitipon ng pamilya Shen. Ang mang-api sa aking tagapagtaguyod. Talagang hindi ko sila palalampasin. Pero si Gu Mingze ang binata ng pamilya Gu. Siya rin ang nakatalagang mapapangasawa ng pamilya Shen. Ano ang importansya noon? Kung magdanas man ng kahit anong pinsala ang aking tagapagtaguyod ngayong araw, pupuksain ko ang pagtitipon ng pamilya Shen. Tara na. Opo. Mga bully kayo! Huwag niyo ngang inaapi ang tatay ko! Anong problema? 50 milyon para sa 2 bote? Kulang yan. E di dadagdagan ko ng 1 pang milyon. 2 milyon. Iinom ka ba o hindi? 2 milyon. Pero para sa isang gwapong tulad niya, mas malaki pa yan kaysa kikitain niya sa buong buhay niya. Sigurado ako na iinom talaga yan. Huwag kang magmalaki. Oo, nagmamalaki ako. Anong gagawin mo? Tatay! Isang salita, iinom o hindi? Hindi ako iinom. Joey, paalala lang sa'yo. Kakagawa mo lang ng transplant sa bato. Talagang hindi ka pwedeng uminom. Kung hindi, lalala ang rejection ng bato mo. Pwede pang ikamatay mo yan. Alam ko. Binabalaan kita, huwag kang tumanggi sa handog para hindi ka mapilitang uminom. Kapag si Ginoong Gu ang nag-utos sa'yo na uminom, karangalan mo yan. Pigilan nyo. Opo, Ginoo. Bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Let go! Bitawan niyo ako! Bitawan! Bitawan niyo ako! Joey, isang gwapong tulad mo. Kahit hindi ka papainumin,
Pwede kitang bugbugin hanggang mamatay. At may katwiran ako. Inumin mo. Kakagawa lang ng transplant sa bato ng tatay ko. Pwede siyang mamatay kung iinom. Batugan ka. May lakas ka ng loob na itulak ako? E di sabay kayong mamatay ng tatay mo. Tigilan nyo. Tatay, okay ka lang? Okay lang ako, talaga. Ano bang ginagawa mo? Shenyan, ako. Nanay, sinuntok niya si tatay. Pinipilit niyang painumin ng alak si tatay. Shenyan, siya. Ang batang to. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Yung nagpipilit kay Joey na uminom. Ma'am Shenyan. Hindi ko siya sinadya na malasing. Gusto ko lang magkaroon ng katarungan para sa'yo. Siya yun, iniwan ka niya nung nasa pinakamababa kang kalagayan. Ngayong ikaw na ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Bigla siyang sumulpot. Sumulpot siya kasama nitong munting darling. Hindi ko matanggap yang gwapong yan. Eksakto. Hindi lang namin siya matanggap. Ginagamit ang bata para i-blackmail si Miss Shen. Kaya binigyan namin siya ng leksyon. Ang mga issue sa pagitan ko at ni Joey ay wala itong kinalaman ninyo. Ito ang unang pagkakataon. At ang huli, huwag ninyong ipakita sa akin na inaapi ninyo si Joey. Kung hindi ako magdadalawang isip. Miss Shenyan, ginanyan ka niya noon. At palalampasin mo lang? Hindi ba't masyadong pinadali para sa kanya? Isang beses ko na lang sasabihin, huwag ninyong apihin si Joey. Gumingge, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Siya, igalang ko ang gusto mo. Kung muling manggulo siya sa pamilyang Shen o sa'yo, hindi na ako magiging magalang. Tumahimik ka. Ang mga bagay-bagay ko ay wala kang pakialam. Tumigil na kayong lahat sa pag-ikot dito. Kumain at uminom na kayo. Ang handaan para sa pagkilala sa pamilya ay maaari nang magsimula. Ma, inapin niya si tatay. Muntik na niyang mapatay si tatay. Palalampasin na lang ba natin? Rui, nagkakamali lang. At anak, pinagsabihan ko na sila kanina. Nanay, ganun lang ba ang halaga ng tatay para sa'yo? Anak, hindi namatay ang tatay mo, di ba? At saka, hindi ba sapat ang 2 milyon? Dadagdagan ko pa ng 2 milyon. 4 na milyon. Sapat na yan para bilhin ang buhay mo. Gumingze, tama na. Nanay, nakatayo lang kayo dito at hinahayaan niyang insultuhan ng tatay? Rui, ako. Joey, nakikita mo na? Ikaw ang nakapagitan sa akin. At Shenyan, kahit may anak kayo, ano naman, hindi ka tatanggapin ng pamilya Shen. Nanay. Rui, ngayon ang araw na tatanggapin ka ng pamilya. Huwag na muna pag-usapan ito. Huwag kang mag-alala. Pangako, gagawan ko ng paraan para sa inyong dalawa. Pasensya ka, Rui. Hindi dahil ayaw kong tulungan ang tatay mo. Pero, gumingze. Nagbigay ng kidney para iligtas ako. Nanay, inapi niya ang tatay. Siya rin ang dahilan ng pagkamatay niya. Bakit ka pa rin tumatangkilik sa kanya? Dahil siya ay hindi karapat-dapat sa hustisya. Tito, Dad, nandito ka na. Nasaan sina Mom, Tita 2 at Tita 3? May biglaan silang meeting, kaya medyo mahuhuli sila. Sa totoo lang, mas mabuti pang mahuli sila para hindi na sila dumating at makakita ng nakakainis. Sino ang nagpahintulot sa'yo na dumalo sa Family Recognition Banquet? Si Mamang nag-anyaya kay Dad. Dad, ako nga ang nag-anyaya kay Joey. Yan. Bakit mo siya inanyayahan? Iniwan ka niya noon. Anong karapatan niya ngayon na tumayo sa tabi mo? Ito ang ibig kong sabihin. Ikaw ay hindi karapat-dapat sa hustisya. Anong karapatan mo na magpasalamat si Mingze sa iyo? Ang anak mo kay Shenyan ay may dugong Shen. Ay maaaring manatili sa pamilyang Shen. Pero ikaw, Joey, nais pumasok sa pinto ng angkan ng Shen ay imposible.
Naiintindihan mo ba? Sir, hindi ko naman naisip yan. Tapos na kami ni Shen yan. Pumunta ako rito para... Tama na. Ayokong makinig sa mga dahilan mo. Sinasabi ko lang sa iyo ang posisyon ng pamilya Shen. Ang pamilya Shen ay aalisin ang ama sa larawan. Pwede manatili sa amin si Zhu Rui. Gusto kong ikaw ay mawala sa Yuncheng. Huwag mo nang kontakin uli si Rui. At bilang kabayaran, ang pamilya Shen ay magbibigay sa iyo ng 5 milyon. Ang 5 milyong yon ay sapat para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Sir, 5 milyon ba ang inaalok ninyo sa akin? Para bilhin ng anak ko? Joey, pagkatapos kong pakasalan si Shen yan, sisiguraduhin kong turuan siya ng magandang asal. Ang pasaway mong anak na yon. Ikaw ang bastos, masamang Juhen! Kung wala kayong gusto sa papa, hindi ko rin tatanggap ang pinagmulan ko. Rui, ano bang sinasabi mo? Halika sa mama. Batang pasaway ka. Alam mo ba kahit ang kahulugan ng pagtanggap sa pinagmulan mo? Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, mamumuhay ka sa karangyaan at magkakaroon ng kayamanan at karangalan. Ibig sabihin, magiging apo ka ng pamilyang Shen. Hinahangaan ang lahat sa Yuncheng. Kung hindi mo tatanggap ang pinagmulan mo, mawawala sa'yo ang lahat ng ito. Hindi ko gusto ang alinman sa mga iyan. Papa lang ang gusto ko. Kung hindi gusto ng pamilyang Shen ang papa, hindi ko rin gusto ang pamilyang Shen. Ang papa mo, pinapagod ka magkolekta ng bote. Hindi ka pinapasok sa paaralan. At gusto pa niyang mag-donate ka ng kidney. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Halika rito, Rui. Halika kay nanay. Kung hindi ka sasama sa akin, mapipilitan kang sumama sa tatay mo at magdusa. Baka nga ipagbili ka pa niya para sa pera. Si tatay lang ang gusto ko. Pinaghirapan talaga ni tatay na palakihin ako. Siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng masasarap na pagkain at mga bagay. Si tatay ang pinakamahalaga sa akin. Hindi kailanman pinigilan ni tatay na pumasok ako sa eskwela. Nagkasakit lang siya, kaya hindi niya ako naipasok sa eskwela. Ngayon, gumaling na siya. Tiyak na papayagan niya akong pumasok sa eskwela. Rui, gusto kitang gawing masayang bata, pero ginawa ka niyang batang kalye. At iniisip mo pa ring mabuti siya? Rui, sinasaktan mo ang puso ko. Sa puso ko, si tatay ang pinakamabuting ama sa buong mundo. Sa lahat ng mga taong ito, si tatay puro magagandang bagay lang ang sinasabi tungkol sa'yo. Pero ikaw, laging pinag-uusapan siya ng masama at tinutulungan mo pa ang masasamang tao, kaya ikaw ang masama. Rui, ito ba ang itinuro sa iyo ng tatay mo? Ang magpakatigas? Binibigyan ka ng huling pagkakataon ng lolo mo. Bumalik ka na ngayon sa pamilyang Shen. Bumalik ka sa iyong ina. Hindi, ayaw ko. Ikaw, Tatay, ayaw ko sa pamilyang Shen. Ayaw ko kay nanay. Umalis na tayo. Kung lalabas ka sa pintuang iyan, hindi ka na kailanman tatanggapin pabalik ng pamilyang Shen. Hindi gusto ng Shen family ang mga yon. Gusto ko ang mga yon. Ano ka ba? Bakit mo ko? Guyang Master. Inampas mo ko? Babae, ano ka ba? Sinong sinabi mong mabuting tao? Ikaw, Tinatanong ko, sino ang mabuting tao? Guyang Master. ako, ay mabuting tao. Mabuti na laman mo. Hawak mo ang kamay sa Guyang Master. Alam mo ba kung nasaan ka? Hahampasin ko kahit sino gusto ko. Ano kinalaman ng lokasyon? Ang tagapagligtas ko. Nahanap ko na rin kayo. Ikaw ba ay? Papa, kilala ko ang magandang babae. Ikaw ang nagligtas sa akin sa banggaan ng kotse 1 taon na ang nakalipas. Tama. 1 taon na ang nakalipas. Sa intersection sa Jiangbei sa Yuncheng, ang malaking pile-up. Kung hindi mo ako nailigtas, malamang matagal na akong wala. Naalala ko na. Ikaw ang tao na nakulong sa kotse. Kamusta ka ngayon? Nasa koma ako ng higit sa kalahating taon, tapos gumugol pa ng mas maraming oras sa paggaling. Ganap na okay ako ngayon. Huwag kang mag-alala, tagapagligtas ko. Mabuti naman. Naging vegetative state ka at saka. Ang away mo sa Shen family, alam ko ang lahat tungkol dito. Magtabi muna kayong dalawa, ipaglalaban ko ang hustisya para sa inyo. Ito ang recognition banquet ng Shen family. Gaano ang lakas ng loob mo para gumawa ng gulo dito? Kapag ako, Bai He, ay gumawa ng eksena,
Hindi ito tungkol sa oras, sa lugar, o sa sino ang nasa kapangyarihan, tama o mali lang. Ano? Ikaw ay Baihi, ang heres ng Bai family. Bai family? Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Itong babae ay ang binibini ng pamilyang Bai na hindi pa nakikita noon, si Baihi. Ang binibini ng pamilyang Bai at ang binibini ng pamilyang Shen ay parehong pinakasikat na socialites sa Yuncheng. Kung magkagalit ang dalawang yan, talagang magiging palabas yan. Anong kinalaman nitong gwapong lalaki? Ano ba talaga ang ginawa niya para makisali kay Shen Yan at Baihi? Bilang binibini ng pamilyang Bai, bakit ka nakikialam para sa lalaking ito? Tama, ako si Baihi, ang binibini ng pamilyang Bai. Mabuti, wala na ako ng mahigit 1 taon. Akala ko makakalimutan na ako ng lahat, pero naalala pa rin pala ninyo ako. Napadali nito ang mga bagay-bagay. Baihi, anong ginagawa mo rito? Nakikialam ka ba sa mga usapin ng aming pamilyang Shen? Malakas man ang pamilyang Bai, ang aking pamilyang Shen ay hindi rin basta-basta. Nanggugulo ka rito nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan ng ginagawa mo? Ang negosyo ng inyong pamilyang Shen ay wala akong interes kahit kaunti. Narito lang ako ngayon para sa 2 bagay. Una, para magbayad ng utang na loob. Pangalawa, para mag-ayos ng isang usapin. Ang binibini ng pamilya Bai ito ang pagtitipon ng pamilya Shen. Anong uri ng pasasalamat ang pinag-uusapan mo? Anong paghihiganti? 1 taon na ang nakalipas, nasa aksidente ako. Halos nawalan ako ng buhay. Ang tagapagligtas ko, Joey, ipinanganib niya ang sariling buhay at hinila ako mula sa upuan ng driver. Sa huli, nasugatan siya sa pagsabog at naging parang halaman. Ang taong nagligtas sa buhay ko kahit ipinanganib ang sarili at dahil sa akin, dumanas ng hirap sa buong taon. Bakit hindi ako Baihi magbayad ng utang na loob? Ang tagapagligtas ko dumanas ng napakaraming hirap dahil sa akin. Bakit hindi ako maghanap ng hustisya para sa kanya? Ipinanganib ang buhay para magligtas. At naging parang halaman. Iyan ay utang na talagang dapat bayaran. Tama. Hindi lang dapat magbayad siya, dapat din magkaroon ng hustisya para sa tagapagligtas niya. Ang Miss Bai ay tunay na babae ng katapatan at prinsipyo. Ang galing! Magandang auntie! Miss Bai, wala kang utang na dapat bayaran. Walang anuman. Wala akong kaaway. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Salamat. Mr. Zhou, mabuti kang tao. Pwede mo nang kalimutan yun. Pero ako, hindi. Si Shen Yan, hindi. Ang hustisyang nararapat sa'yo, ako ang kukuha para sa'yo. Si Shen Yan, hindi. Ang bugbog na dapat sa'yo, ako ang maghahatid para sa'yo. Ako ang bahala sa lahat ng ito. Baihi, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ininsulto ni Gumingze ang aking tagapagligtas. Pinilit siyang uminom. Ininsulto siya. Binugbog siya. Ngayon, gagawin ko sa kanya lahat ng ginawa niya. Nalait ko na siya. Nasampal ko na siya. Ang natitira na lang ay ang pag-inom. Heto, inumin mo ang bote na ito. Dahil sa respeto sa pamilya Shen at sa aking tagapagligtas, hahayaan kitang umalis. Inumin mo ang bote ng matapang na alak na ito. Swertihan ka na lang kung makaligtas ka. Kung alam mo na nakamamatay ang inuming ito, bakit mo pinilit ang tatay ko na inumin ito? Ikaw, bakit ko iinumin? Anong magagawa mo? Tama. Kahit na ikaw ang minamahal na anak ng pamilyang Bai, si Yong Master Gu ay galing din sa pamilyang Gu. At saka, si Yong Master Gu ay nakatakda pang pakasalan si CEO Shen. Hindi naman siya mas mahina sa'yo. Mabuti. Dito sa Yuncheng, baka wala akong kapangyarihan na panatilihing buhay ang isang tao. Pero kung gusto kong mamatay ang isang tao, walang makakaprotekta sa kanya. Ngayon, kung hindi iinumin ni Gu Zeming ang bote na ito, huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. Ikaw, Tama na. Ang mga ginawa ni Mingze ngayon ay talagang hindi angkop. Magsusorry ako kay Joey sa ngalan niya. Shen Yan, ano? Ikaw ang magsusorry para sa kanya? Ikaw rin ba ang iinom para sa kanya? Si, ako na ang iinom para sa kanya. Shen Yan, Ma, nahiya ng ganun si Daddy? Hindi mo man lang tinulungan? Yung masamang tiyuhin na, yon, pinainom bilang parusa, pero ikaw ang iinom para sa kanya? Wala ka bang pakialam kay Daddy? gusto ka ng nanay mo, hindi ng tinatawag mong gwapong daddy mo. Tumahimik ka. Baihi, iinumin ko ito. Kapag natapos ko ang natitira, aasahan kong tutuparin mo ang sinabi mo. At iiwanan mo siyang mag-isa. Rui, huwag mong sisihin si Mama. Utang ko ito kay Gu Mingze. tama na.
Tumigil ka na sa pag-inom. Miss Bai, nakuha ko na ang hustisyang hinahanap ko. Nakuha ko na. Salamat. Sige, dahil namagitan na ang aking tagapagligtas, namagitan na siya para sa'yo, ako, si Baihi, ay nangangakong hindi na muling magdudulot ng gulo. Hindi na muling magdudulot ng gulo kay Gumingze at sa kanyang mga tao. Pero ito na lang, hindi na mauulit. Ma, isa na lang ang bato mo. Hindi ka pinapainom ni Dad, pero pinapainom ka niya para sa kanya. Ma, hindi mo ba nakikita kung sino talaga ang nagmamalasakit sa'yo? Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo na bastusin mo si Rui-Rui? Kung magsasalita ka ulit ng ganyan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Tagapagligtas, Rui-Rui, umalis na tayo. Tara na, Rui-Rui. Joey, saan ka pupunta? Si Joey at si Rui-Rui ay natural na babalik sa pamilya Bai kasama ko. Imposible. Chen Yan, ayaw mo sa kanila, kaya hindi sila makakabalik sa pamilya Bai kasama ko. Gusto mo silang kunin? Talagang tutol ako. Hindi mo nga kayang protektahan ang aking mga tagapagligtas? Ano pa ang silbi ng pagpapastay sa kanila dito? Para ipagpatuloy ang pagtrato sa kanila na parang basura sa pamilya Shen. Kung aalis sila o hindi, hindi iyon nasa akin. Siyempre, Shen Yan, hindi rin nasa iyo. Tanging sina Joey at Rui-Rui ang makakapagpasya. Kung gusto nilang manatili sa pamilya Shen, edi siyempre, ipinapangako ko, wala akong tutol. Pero kung ayaw nila, hindi mo sila mapipigilan. Tandaan mo ito. Sila ang aking mga tagapagligtas. Joey, talaga bang aalis ka kasama nila? Ano pang dahilan para ako'y manatili dito? Ano pa ang saysay? Ayaw naman sa akin ng pamilya mo. Akala ko dati na ang pag-iiwan kay Rui-Rui sa pamilya mo ay magbibigay sa kanya ng mas magandang kinabukasan. Pero ngayon, wala na palang kailangan. Ayaw kong manatili pa rito si Rui-Rui at magdusa pa ng husto. Ano? Mali ba kami? Noong nasa pinakamababa ang kalagayan ni Yan Yan, iniwan mo siya. Ngayong mayaman na siya, bumalik ka kasama ang bata. Hindi ba't pera lang ang habol mo? Yan Yan, bakit mo pinanatili sila rito? Paalisin mo sila. Siguro ang buong eksenang ito ngayon ay isang pakanalang na pinagplanuhan nilang dalawa. Ang layunin ay magpakahirap-hirap para makabalik sa pamilya Shen. Anong problema? Nasaktan ka ba? Lumabas ka. Pero si Rui-Rui, pwede kang manatili. Sinabi ko na gusto ko si Papa, hindi ikaw. Rui-Rui, ayaw mo na rin ba sa nanay mo? Tinutulungan ni Mama ang masasamang tao na apihin si Papa. Ayaw ko kay Mama. Rui-Rui, itong tinatawag mong tatay mo ang umayaw sa nanay mo noon. Tinalikuran niya ito. Si Tio Mingze mo ang nag-donate ng kidney at nagligtas sa buhay ng nanay mo. Rui-Rui, hindi mo ba makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masamang tao? Anong sinabi mo? Sinasabi mo ba na si Gumingze ang nag-donate ng bato sa kanya? Ano? Hindi ako yon. Ikaw ba? Naiintindihan ko na. Gusto mong angkinin ang papuri para sa pagdodonate, para makalapit ka sa pamilya Shen, di ba? Kawawa ka naman. Noon, nakita ko mismo kung paano mo pinabayaan si Yan Yan. Ano? Ngayon gusto mo pang nakawin ang papuri sa pagdodonate ni Mingze? Walang ganoon. Shen Yan? Naniniwala ka rin bang siya ang nag-donate ng bato? May donation certificate si Mingze at nagtestigo para sa kanya ang direktor ng ospital. Sino pa ba? Joey, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Wala. Ako ang may kasalanan nito. Shen Yan. Shen Yan. Ako ang nag-donate ng bato sa iyo. Talagang talo na ako. Pigilan mo na ang panunukso. Lumabas ka. Rui-Rui, huling tanong ko na ito sa iyo. Sigurado ka bang gusto mong umalis kasama nitong ama mo? Kung lalabas ka sa pintuang yun ngayon. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng bumalik sa pamilya Shen. Sinabi ko na gusto ko si Papa, hindi ikaw. Rui-Rui, gusto mo ba talagang iwanan si Mama at si Lola? Dati, wala kang ang maayos na damit. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Lahat ng suot mo ay galing kay Lola. Ito ay galing kay Lola. Ibinabalik ko ito. Ito ay galing kay second Lola. Ibinabalik ko ito. Ito ay galing kay third Lola. Ibinabalik ko ito. Rui-Rui, Ang pagyukod na ito ay pasasalamat kay Mama sa pagluwal sa akin.
pagyukod na ito ay pasasalamat kay Mama sa pagsagip kay Papa at kay Rui Rui sa ospital. Ang pagyukod na ito ay pasasalamat kay Mama at sa mga lola sa pag-aalaga sa akin. Salamat po. Papa, alis na tayo. Tara na. Rui Rui. Shen Yan. Ay, Ginoonggo. Ginoonggo, Shen Yan. Parang sumasakit na naman ang dati kong sugat. Binibining Bay, talagang pinahahalagahan ko ang ginawa mo ngayong araw. Ginoong Jo, hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Wala yon, talagang wala. Kumpara sa pagligtas mo sa buhay ko, ito ay hindi karapat-dapat banggitin. Oh, tama. Ginoong Jo, kung hindi mo ikinagagalit, tayo na lang ay maging magkapatid sa panunumpa. Nawalan na ako ng magulang noong bata pa ako. Lagi kong pinapangarap na magkaroon ng pamilya. Binibining Bay, paano naman? Gusto ko ng tiya. Ang ganda-ganda ng Ale. Kawawa naman. Hayaan mo kami ni Papa ang maging pamilya niya para hindi na siya malungkot. Mabait na bata, Rui Rui. Mula ngayon, ako na ang tiya ni Rui Rui. Kung may mangahas namang api sa'yo, sasangga kita. Oh, Ginoong Joe. Ay, hindi. Kuya, uwi na tayo. Binibining Bay, paano naman tayo pwedeng? Ha? Kuya, kamusta ka? Hindi maganda. Pagkalason sa alak, may tawag ng ambulansya. Kakagaling mo lang sa kidney transplant. Mahina na ang katawan mo. Tapos pinilit ka pa nilang uminom. Nag-trigger ito ng rejection reaction. Kung hindi dahil kay Miss Bai na nailigtas ka dito ng mabilisan, sa tingin ko, patay ka na sana ngayon. Itong si Gu Mingze, kadiri talaga siya. At yung si Shen Yan, hindi rin siya mabuti. Sinubukan kang patayin ni Gu Mingze bilang dating asawa mo, ni hindi man lang siya kumibo. Jiang Fan, huwag mong sasabihin kay Rui Rui ang kalagayan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanya. Pero sa tingin ko, dapat mong sabihin kay Shen Yan ang totoo tungkol sa pagdodonate ng kidney. Sabihin mo kay Shen Yan, dapat mo man lang siyang malaman kung gaano kalaki ang isinakripisyo mo para sa kanya noon. Dapat sabihin mo sa kanya kung gaano kabastos si Gu Mingze talaga. Malapit na siyang pakasalan si Gu Mingze. Wala na kaming kinalaman ni Rui Rui sa kanya. Huwag mo nang isipin yan. Joey, ang bait mo talaga. Sige, pwede mong hindi isipin ang sarili mo, pero si Rui Rui, dapat isipin mo si Rui Rui. Sabi mo hindi mo sinabi kay Shen Yan ang totoo, na ikaw ang nag-donate ng bato sa kanya, at pagkatapos noon, para hindi siya mahirapan, iniwan mo siya. Natatakot ako na hindi ka na kailanman makakataas ng ulo sa pamilya, Shen. Pwede mong hindi alalahanin ang sarili mo, pero si Rui Rui, gusto mo bang hindi siya makataas ng ulo sa kanyang mga kaedad habang buhay? ano? Ang bato ni Mama ay galing pala kay Papa? Tingnan mo ito, kayong dalawa. Konti lang naman ang late namin. Nasira mo pa ang family reunion dinner. Napalayas pa ang mahal kong apo. Rui Rui, ibinabalik niya lahat ng regalo namin. Sa kanya. Malamang sobrang disappointed na siya sa pamilya nating Shen. Yan. Wala akong pakialam sa ibang bagay. Dapat mong ibalik si Rui Rui sa pamilya nating Shen. Kung hindi, ang tita mong ito ay tatakas din. Nanay, tatay, tita, hindi namin pinalaya si Rui Rui. Si Rui Rui, kasi masyado lang siyang matigas ang ulo. Tama, eksakto. Kami ni Shen Yan sinubukan naming pigilan. Ang bata, siya. Gusto niyang sumama sa lalaking iyon, si Joey, ako. Tumahimik ka. Kung babastusin mo ulit si Rui Rui, ako mismo ang magpapalaya sa'yo, narinig mo? Tama, ang negosyo ng pamilya Shen ay wala sa pakialam ng pamilya Gu. Huwag kang makialam. At isa pa, narinig kong sinubukan mong paluin si Rui Rui sa family reunion dinner. Totoo ba yon? Pangatlo, tama na. Sa tingin ko, ang nangyari ngayong araw ay hindi lubos na kasalanan ni Mingze. Hindi na lang nakayanan ni Mingze si Joey at ang kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali. Binigyan niya ito ng leksyon para pigilan siya sa pang-aabala kay Yanyan at pagdungisan ang reputasyon ng aming pamilyang Shen. Naniniwala ako na si Mingze ay kumilos ng may mabuting hangarin. Ngunit itong si Joey, hindi ko inakalang napakatuso niya. Nakipagsabuatan pala siya kay Baihe. Nagtanghal sila ng isang palabas para makuha ang atensyon natin at binrainwash si Rui Rui. Pinapuot niya sa atin si Rui Rui. Kung may gusto kang kamuhian mo si Zhu Yi. Siya
ang kumuha kay Rui. Tama na. Yan. Ang relasyon mo kay Joey, wala akong interes at ayaw kong pag-aksayahan ng panahon. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay ang apo ko ay bumalik na agad. Yan. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Sa loob ng 2 araw, dapat mong ibalik si Rui ng kusa o harapin ang disiplina ng pamilya. Ma! Isa pa, ang lalaking kayang turuan si Rui na maging napakabait at maunawain ay hindi ko naniniwala ang may sira ang pagkatao. Yan. Imbestigahan mo kung ano talaga ang nangyari noon. Baka may hindi lang pagkakaunawaan. Nanay, dahil ang bato ni nanay ay kay tatay, mukhang si nanay ay naloko ng masamang tiyuhin na yon. Si nanay at si lola ay napakabait sa akin. Dapat ko silang sabihan tungkol dito. Pero paano ko sasabihin kay nanay? Oo nga. Ang smartwatch na ito, nakalimutan kong ibigay kay nanay. Ngayon na ang tamang panahon para tawagan siya. Nanay, si Ruiruit! Pumunta ka sa Yuncheng Central Hospital, bilis! Naghihintay ako sa conference room ng ospital. May malaking sikreto ako tungkol sa donasyon ng bato na sasabihin sa iyo, nanay. Kakaiba yan. Bakit hindi sumasagot si nanay? Huwag mong sabihin, talagang iniwan niya ako at si tatay. Bahala na, maghihintay ako kay nanay sa conference room. Rui. Mingtse, anong nangyayari? Mukha kang napakasama. Wala yon, Shen yan. Siguro ay lumalabas na naman ang dati kong pinsala. Alam mo, mula nang naibigay ko sa iyo ang bato ko, ang likod ko, paulit-ulit na sumasakit. Pasensya na, Mingze, na napakarami mong isinakripisyo. Pero huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao sa buong mundo para maghanap ng bagay na bato. Pagdating ng panahon, hindi ka na magdudusa ng ganito. Shen yan, ang paggawa nito para sa iyo. Kusa ko tong ginawa. Sige, hahayaan na kitang magtrabaho. Pupunta na ako sa ospital. Pupuntahan kita mamaya. Ginoong Gu, bakit siya nagmamadali ngayon? Dati siyang parang nakatira na sa opisina mo. Nasaan na si Rui ngayon? Kailangan kong makuha agad si Rui pa uwi. Kung hindi, si Mama. Mag-iingay na naman siya. Nasa Yuncheng Central Hospital sila. Nasa ospital si Joey. Naka-confine si Joey? Tara na, sa ospital, ngayon na. Ma'am, may malaking sikreto akong sasabi sa iyo. Anak, anong malaking sekreto ang alam mo? Ikaw ang masamang tao. Oh, Anong gusto mo? Wala kami gustong kahit ano. Gusto lang naming tanong. Ang alam mo tungkol sa malaking sekreto ng pagtransplant ng kidney. Nasaan ang mom ko? Tapos na ang ugnayan mo sa pamilya Shen. Ayaw na ayaw makita ka ng mom mo. Kaya ako ang nagtanong para sa kanya. Sabihin mo, anong alam mo tungkol sa sekreto ng pagtransplant ng kidney ng mom mo, ha? Hindi ko sasabi sa iyo, sasabi ko lang sa mom ko. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Magsasalita ka o hindi? Sige, anak. Ayaw mo sa mabuti, gusto mo sa masama, ha? Parang kailangan kang turuan. Rui. Hinto. Papa! Masamang tao, pinagtripan mo na naman ang papa ko. Sasabihin ko sa mama. Isara mo ang pinto. Mingze,
Huwag mo na guluhin ang anak ko. Bastardo ka. Hinahanap kita. At dumating ka mismo sa akin. Swerte talaga. Minx, wala kaming ginawa sa iyo ni Rui. Bakit kami lagi ang target mo? Sinira mo ang pag-aasawa ko sa Shenyan. At pinahiya ako ni Baihi sa banquet at wala kaming ginawa ang tawag mo. Matagal na kaming nagtapos ni Shenyan. Ang anak ko at ako ay wala na rin sa Shen family. Ano pa ang gusto mo? Ano pa ang gusto ko? Marami. Dapat manatili ka lang at maging isang magandang gulay. Papa, Joey. Nasaan sina Joey at Rui? Doktor. Doktor, nasaan sina Joey at ang iba pa? Nasa ward lang sila kanina. Baka naglakad-lakad lang. Tara na. Hindi ba ito kay Rui? Paano naiwan dito ang ganito kahalaga? Ay naku, may mali. Bilis! Hanapin sila ngayon din. Joey, Rui, bilis! Joey, Rui. Joey, nasaan ka? Rui. Joey. Papa! Nasa taas. Bilis! Papa! Masamang tao! Pinagmamaltrato mo ulit ang papa ko! Sasabihin ko talaga sa mama ko at sa tita ko! Bata, umalis ka sa harap ko. Kapag natapos ko ang papa mo, ipagbibili kita. Kumingtse. Kung gagalawin mo ang anak ko, hindi rin palalampasin ng kuya ko. Basura mula sa pinakamababa. Nagbabanta ka sa akin? Kumingtse. Lahat ng ginagawa mo ay amoy ng isang taong walang kalidad. Kapag nalaman ng pamilyang Shen, hindi ka nila palalampasin. Hindi ka magtatapos ng maayos? Joey, nagmamatigas pa rin kahit ganito, ha? Oy. Alam mo, huwag na maging gulay. Maging pilay ka na lang. Huwag mong saktan ang papa ko! Bata, hindi tinuruan ng tama ng papa mo. Tuturuan kita ng magandang aral. Rui, nagpapasakit ka. Joey, Rui. May tao ba dyan? Buksan mo ang pinto. Ay nako, may paparating. Patahimikin mo siya. May tao. Oh, Nandito na. Oo. nandito kami! Boss Bai, walang sumasagot mula sa loob. Malamang walang tao. Aray, Tatay! Rui. batugan ka. Gago ka. Buksan mo ang pinto? Ngayon din. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para hawakan si Joey? Paano mo na ituring na pagtripan ng aking tagapagligtas? Gusto mo ba talagang mamatay? Joey, ayos ka lang? Tita! Sinuntok nila si Papa gamit ang ashtray! At gusto pa nilang patayin siya! Sa family reunion banquet, hindi ba't nilinaw ko na huwag nang makialam kay Joey at Rui? Sinabi ko na. Anong ginagawa mo ngayon? Paulit-ulit mong inatake ang aking tagapagtaguyod? Sa tingin mo ba'y hindi ako kikilos? Mga gwardiya, Opo, ma'am. dalhin niyo sila sa sulok. Balitin ang isang kamay nila bilang paghingi ng tawad kina Joey at Rui. Miss Bai, alam kong nagkamali ako. Master Gu, tulungan niyo po ako. Baihe. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Gu. Bigyan niyo naman ako ng konting respeto. Wala kang mukha sa akin. Director Gu, tulungan niyo po ako. Director Gu, tulungan niyo po ako. Ngayon, ikaw naman ang turno. Miss Bai. Hayaan niyo po ako na ang bahala.
Joey, ano ba ang gusto mong gawin? Kumengtse. Lalaki tayong dalawa. Pwede kang manira sa akin, ayos lang. Pero ang pagkakamali mo ay ang pag-target sa isang bata. Joey, kung maglakas loob kang saktan ako, hindi ka papayagan ng pamilya Gu at ni Shenyan. Pwede mo akong habulin hanggang gusto mo, pero kapag hinawakan mo si Rui, wala ka ng takas. Ang suntok na ito, para yan sa masamang bibig mo, sa paghamak mo kay Rui. At ang suntok na ito, para yan sa iyong mababang at tuso mong paraan, sa patuloy mong pag-target sa akin at sa anak ko. Joey, maalala kita. Sige, patayin mo na ako kung may lakas ka ng loob, pero kung hindi mo ako tapusin, makakahanap ako ng paraan para wakasan ka at ang anak mo. Ikaw na hamak na basura, hindi ka makakatakas sa akin. Mapoprotektahan ka ni Bai He sa ngayon, pero habang buhay ka bang poprotektahan niya? Darating ang panahong wala siya. Doon ko kayo pareho wawakasan. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon dahil hindi ko hahayaang masaktan si Rui. E di patayin mo ako. Patayin mo ako. Z, gagawin ko ang gusto mo. Hindi mo yan magagawa. Hindi mo yan magagawa. Tigil! Joey, anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Papatayin niya si Rui. Kailangan natin siyang patayin para mawala ang banta. Kung papatayin mo siya, makukulong ka rin. Gusto mo bang mawalan ng ama si Rui? Alam ko ang nangyari ngayon. Ako na ang bahala. Miss Shenyan, ako. Humingi ka ng tawad kay Joey at kay Rui. Ngayon din. Miss Shenyan, ginulo niya ako ng ganito. Bakit ako dapat humingi ng tawad sa Humiling ka kanya? ng tawad. Humili ng tawad. Pasensya na. Mom, binugbog niya ang ulo ng tatay at nagdugo at sinubukan niya akong ipagbili. Masamang tao siya. Dapat mong sabihin sa pulis na aresto siya. Bata, huwag kang magpakapal. Nag-apologize na ako sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Kung hindi dumating agad ang auntie, muntik na mapatay kami ni tatay. Sa tingin mo ba ang pasensya na ay sapat na para okay na lahat? Rui. Para sa akin, bigyan mo ng pangalawang pagkakataon ang Tito Gu, okay? Mom, muntik na mapatay kami ni tatay. Bakit ka pa kumakampi sa kanya? Ikaw ba talaga ang nanay ko? Rui. Ang Tito Gu mo, noon, nag-donate ng kidney sa akin. Utang ko sa kanya ang buhay ko, kaya hindi ako makagalaw sa kanya. Ang nag-donate ng kidney sa'yo nun ay hindi siya, si tatay. Rui, anong sinabi mo? Hindi siya ang nag-donate ng bato sa akin. Tatay mo ang nagbigay. Noon, para mailigtas ka, ibinigay ni tatay ang isa sa kanyang bato sa'yo. At para hindi ka mabigatan, sinadya niyang galitin ka, pinabayaan ka. Mabuting tao talaga si tatay at inalagaan niya ako ng mabuti. Rui. Tumigil ka. Paumanhin, tatay. Nasa pinto ako. Narinig ko ang usapan ninyo ni Tito Jiang. Kailangan kong sabihin kay nanay ang totoo. Hindi ko hahayaang magkamali ang iba sa iyo. Joey, ang sinabi ni Rui kanina, totoo ba? Shenyan, huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Siguro si Joey ang may pakana. Siya ang nag-utos kay Rui na gawin ito. Sinusubukan lang niyang makuha ang pahintulot ng pamilya mo. Bukod pa riyan, Shenyan, nakita mo ang donation certificate. At ang testimonya ng hospital director. Ako ang nag-donate ng bato sa iyo. Ikaw.
May peklat sa baywang ang tatay mula sa operasyon. May peklat ka ba? Noon, ipinahayag ni Gumingze sa publiko na siya ang nag-donate ng bato kay Ji Shen. Tama. Ano ba talaga ang nangyayari? Maaari bang na si Zhou Yi ay hindi ang walang pusong tao na nag-iwan kay Shen Yan? Kung noong panahon na iyon si Zhou Yi talaga ang nag-donate ng bato at pinili niyang makipaghiwalay para hindi siya maging pabigat kay Ji Shen. Kung gayon, siya ay tunay na dakilang tao. Itong si Gumingze ay malinaw na hindi mabuting tao. Shen Yan, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Si, kung gayon, patunayan mo sa akin. Ipakita mo sa akin ang peklat mo. Iyan ay hindi talaga. Bingi ka ba? Shen Yan. May kasunduan tayong pakakasalang na pag-ayos. Ako ang iyong nobyo. Sinuntok mo ako. Tumigil ka! Hindi kita pakakasalan, kailanman. Ang dahilan kung bakit ako'y mabait sa'yo, nag-alaga sa'yo, nagtiis sa'yo, at uminom ng parusa para sa'yo sa salo-salo ng pamilya, ay dahil lang sa pagbibigay mo ng bato para sa akin. Ha? Hindi ko inaasahan. Naninakaw mo rin ang kredito ni Zhou Yi at nangahas pang apihin ang anak ko. Paano na lang ako magtitiis sa'yo? Ako ang nagbigay ng bato sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Ha? Talaga? Ebidensya lang ang pinaniniwalaan ko. Patunayan mo nga sa akin? Kung hindi mo kaya, makukulong ka. Anong mapapatunayan ng peklat? Aray. Madali lang niyang pekein yan. Kung gusto niya magpa-opera lang siya kahit saan at magkakaroon ng peklat. Mas mapagkakatiwalaan ba ang peklat kaysa sa pahayag ng direktor ng ospital? Ito na ang huling sasabihin ko. Patunayan mo sa akin. Hindi. Talagang hindi. Si. Mga guwardiya, dalhin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Shen Yan, anong ginagawa mo? Dalhin mo siya. Zhou Yi. Nasugatan ka. Baka dapat ipatingin mo muna yan. Ikaw, sinasangga mo ba siya? Hindi. Sabi ko sa'yo, ang totoo lang ang pinaniniwalaan ko. Magpapaliwanag ako sa'yo. Anak, tara na. Hoy, Yeling! Gusto ko ng kumpletong investigasyon kay Gumingze. Kailangan kong malaman kung siya nga talaga ang nag-donate ng bato sa akin. Sa susunod, tandaan mong alagaan ng mabuti ang iyong mga gamit. Kumuha ka ng orange, Ayoko ng mga yan. kahit konti lang. Bye he. Zhou Yi, naasikaso na ba lahat ng mga sugat mo? Naaasikaso na ang mga yon. Kaya, Zhou Yi, Rui, sumama ka sa pamilyang Shen kasama ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ako at si Rui ay tapos na sa pamilyang Shen. Sinabi ko rin na hindi na ako babalik sa pamilyang Shen. Hindi. Ngayon, seryoso ako. Nagpaimbestiga na ako tungkol sa donasyon ng bato noon. Ang bato sa loob ng katawan ko ay sayo. Niloko ako ni Gumingze. At, nalaman ko rin ang totoong dahilan kung bakit mo kinuha si Rui noon. Paano mo? Kakaiba, talaga. Ito ay, sinabi lang sa akin ng tatay ko. Tatay mo? Tatay? Yan. Alam ko ang nangyari ngayon. Tay,
Dito ka ba para pagalitan ako dahil sa pagiging padalos-dalos ko? At sabihang pakawalan ko si Gumingze? Kung ganoon ang gusto mo, hindi ako pumapayag. Hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan, hindi ko siya pakakawalan. Yan. Huwag kang magpadalos-dalos ng konklusyon. Hindi ako nandito para sisihin ka. Ang ginawa ni Gumingze ngayon, alam ko na ang lahat. At malinaw na sa akin ngayon kung anong klaseng tao talaga siya. Tay, ano ang gusto mong gawin? Yan. Pakasal ka na sa batang iyon na si Zhou Yi. Tay, ano ang sinasabi mo? Ang relasyon namin ni Joey, alam na alam mo iyon. Tapos na kami. Noong hiniwalay ko kayong dalawa, kasalanan ko rin iyon. Hindi. Sa madaling salita, si Joey ay pinaalis din ang akin. Tito? Gagawin ko ang sinabi ko at iiwan si Yan. Hihilingin ko lang na tuparin mo ang pangako mo. Huwag mong saktan si Shen Yan at huwag mong saktan ang sanggol sa tiyan ni Yan. Kapag ipinanganak na ang sanggol, kukunin ko ito at aalagaan ko ito ng mag-isa. Hindi ito magdudulot sa iyo ng anumang problema at hindi nito maaapektuhan ang reputasyon ng pamilyang Shen sa anumang paraan. Natural lang. Tama. Sinabi sa akin ng tatay ko ang lahat. Ganoon ba? Pero ano ang silbi ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Joey, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit kayo ni Rui ay nagdusa ng napakatagal. Ngayon, umaasa lang ako na hindi mo na ako muling iiwan. At, kahit na hindi mo isipin ang sarili mo, kailangan mong isipin si Rui. Hindi mo ba gusto na ang pamilya natin ay magkasama at maging masaya magpakailanman? Papa, Mama, magiging pamilya tayo. Isang pamilya. Rai. Imposible ka. Oo, kuya. Kailangan mong ibigay ang lahat ng makakaya mo. Gusto ko rin ng isang manugang. Papa, Mama, magiging pamilya tayo. Isang pamilya. Oh, ang aking mahal na sanggol. Sa wakas ay nakauwi ka na. Habang wala ka, hindi man lang nakakain ng maayos si Lola. Ngayong nakabalik ka na, dapat kang manatili ng matagal. Tama, Rui. Noong nakaraan, isinauli mo lahat ng mga bagay na ibinigay sa iyo ni Lolang Pangatlo. Eksakto. Rui, makinig ka sa akin. Sa susunod na magtampo ka at gustong maglayas, huwag kang mag-isa. Isuksok mo si Lolang Pangatlo sa bulsa mo at isama mo siya. Naiintindihan mo ba? Kung ayaw mong makasama ang nanay mo, hindi rin siya kakampi ni Lolang Pangatlo. Tayong lola at apo ay magkakasama. Kahit saan ka pumunta mula ngayon, susunod si Lolang Pangatlo. Walang makakapaghiwalay sa atin. Lolang Pangalawa, Lolang Pangatlo, huwag kayong mag-alala. Noong araw na iyon, nagkaroon lang ako ng kaunting hindi pagkakaunawaan kay nanay. Hindi ko sinasadya na kayo'y mag-alala. Hindi na ako muling magtatago at maglalayas. Tuwing umaga, mag-aalmusal ako kasama ang lahat ng aking mga lola. Tutulungan ko si Lola sa pagbabalat ng dalandan, makinig sa mga kwento ni Lolang Pangalawa, at makikipaglaro ng building blocks kay Lolang Pangatlo. Tayo ay magiging isang masayang pamilya. Hindi tayo maaring mawala ng kahit isa sa atin. Oh, ang aking munting giliw. Ang mga salita mo ay mas matamis pa sa pulot. Oo, tayo nga. Isang masayang pamilya. Haha, ang ganda. Ang ganda. Naku, Ang cute. aking munting kayamanan.